Good day everyone, this is Edford Duque from EMD Wheels, and today's video natin, papacheck lang natin and titignan natin yung mga nabago dito sa client natin. Actually itong client natin, hindi lang ito natuloy sa atin kasi nawalan tayo ng stock sa Honda Pasig. So ngayon nakakita siya sa iba, more on provincial sa south. So check natin yung mga nabago dito. Yan, si Sir Rick. Hi Sir Rick. So siya yung owner nitong coaching to. So in-invite ko siya kung okay lang ba na i-vlog natin to, kasi wala pa talaga tayong vlog ng na-release na ganitong kulay, kasi hot color to hot unit tong puti sir sobrang dami talaga. Kasi kahit may nabago na Sonic Gray, na bagong kulay na Sonic Gray, wala, hinanap pa rin talaga tong Platinum White Pearl. Kahit yung mga sedan, halos lahat Civic, ito talaga hot color talaga to. So medyo ma-maintenance lang sir. Medyo ma-maintenance lang to, pero sobrang ganda. Sir, pina-ceramic mo? Yeah, naka-ceramic na pa. Kaya sobra ibang ibang dating Madaling linisin sir, no? Totoo, sobrang daling linis. Talaga yung dumi. Nag-i-slide. Tapos ang actually sir, ang namin sa provider namin ng ceramic coating sa Pasig, ang advisable niya lang talaga na gawin is wag sabunan. Kahit tubigan mo lang siya, okay. So ito, yan exterior niya. So si Sir Rick, i-explain niya sa atin kung hindi na i-disclose sa atin kung ano yung mga binago, pero ang dami niya pang gustong baguhin dito. Pero nagbakasyon lang kasi siya dito So hindi ko na sabihin kung saan siya lilipad, baka sundan natin no? So sir, ito lagi namin inaano dito, nagpa-follow up. Napakahirap nitong na yan, itong door visor na to. Sa Honda show. So parang last pair na niya. Last pair kasi ang nangyayari, so sa mga viewers natin na gusto mag ganito, door visor, so make sure na mag-advance order kayo, kasi madalas yan wala sa planta. 2 months yan before yan dumating. Tsaka napakaganda kasi ng original compare sa mga sa online. Ayan, naka-clip siya. Ang kapal, sobrang kapal lang yung pagkakagawa yan. So ito online kasi hindi pantay. Yun, isa pa yun. Dito hindi siya pantay. Hindi papasok. Kasi ito, actually ito, sukat niya sa sedan. Sa sedan lang din yan. So wala. Hindi naman. So yun nabago din pala ito. So ito nakamat yan So may sticker lang na talaga for Honda City lang sir. Kasi diba normally yung ganito sa mga dating lumang kotse na mga top of the line, glossy yung ganito nila Ngayon madalas matte na. Tapos ito sa Honda Civic na mga 2015, yung mga RS Turbo, ganyan. Even yung ngayon, ganyan na yung dating niya. So dito sa rear naman natin, to legit carbon to. Yan, carbon talaga yan. So yan yung pinalitan ni sir, kasi match siya ng canard sa baba. to yun. Wala lang nahanap si sir sa harap no? So more on dito sa likod, pero sobrang ganda. Pero nga ito medyo sa susunod baka pag medyo nilikot-likot ka sir, baka palitan mo din yan. Pati nag-install tayo ng HKS na yan, HKS yan gandang tunog match. So yan sir, full exhaust yan or hindi lang siya, parang canister lang ito lang. Pero ang ganda ng tunog Mamaya ite-testing natin yan, yung tunog na yan. Pero ang ganda, napakatahimik lang, hindi siya yung bulahaw. So yan.
Tapos labas. And then sa panloob niya, sa exterior niya meron. Sir, question lang. Bakit Honda City hatchback pala yung napili? Iba pa rin yung Honda. Tapos, power, efficiency. Kasi may mga 1.5 na, iba yung hatak. Iba hatak, yes. Kasi malamang sir, nag-check ka naman na sa ibang brand no? By the way, si sir, galing siya sa SUV. Tapos, siguro, na-realize siya na napakalaki, hindi naman siya laging nandito sa Pinas. So, binenta niya yung malaki niyang kotse. And then, pinalitan niya dito. Hindi ko alam sir. Yung versatility ng hatch kasi Okay. space, yung configuration. Unlike kung mag-sedan ka, limited yung likod. Ito Yun. marami kang malulod talaga. Oo. Pinol flat mo, sobrang laki ng space. Yun nga sir, madalas na tanong nila, bakit yung sedan mas mahal yung hatch compare sa sedan? Sedan sir, mas malaki. Diba? Pero kasi ito, pagdating dyan sa, for example, yung features ng upuan niya, may binayaran ka na agad dyan, iba yan, may ULTR na tinatawag dyan. So ibang iba yan compare sa sedan na fix lang. Plus yung upuan na yan, itong likod na yan, diba? Iba yan ibang iba yan compare sa sedan. I think kaya yung iba yung hatak ng hatch. Kasi mas shorter mas maliit siya, okay. So yung yung drag niya, tsaka yung arangkada kagad. Iba, no? Sir, check natin dito. Alam ko marami tayong gamit, ha. Nakilagay ako ng helmet. And then nag-install tayo ng protector. Yan. So naka-velcro lang siya. Pero Sir, saan yan? May shop ba dito sa Pilipinas or nag-online ka? I think galing to sa Malaysia Pero yung seller niya galing Malaysia. Okay. Ang At least ganda, hindi no? siya ma-scratch yung likod. Hindi siya may scratch, plus kung maglalagay ka dito ng mga wet products nga, hindi ma-absorb basta-basta. Napakadali pang linisin. Yeah. So, ito, yan, pa siya, naka-trunk tray pa. Yeah. Pair siya the whole set siya. Lahat shark yan, sir? Oo. Maganda pala nito, magandang brand to. Maganda yung shark kasi makapal siya. Yan nga, oh. Makapal. Makapal, maganda. So din, tapos LED, nagpalit siguro sa sir. Naka-LED na ba yun sir or ano? Alam ko hindi pa no? Stock siya, Ay, yung stock niya, Halogen lang din no? Tapos, naka-dashcam si sir. rear, safe tayo. Para safe talaga. Pero to, grabe to. Sagad sa ganda. So sa loob naman, side seal no? Tapos naka-deep dish sir. Deep dish na mating. Sir, nag-illuminate tong city na to. Yan. Ito yung side seal. Nag-illuminate yan. May ilaw yan. Tapos yung sa likod pala, di namin na-discuss sir. Ito. Sa pang maganda. Hindi lang siya ma-appreciate ngayon kasi maaraw. If you're hazard, Yan, pag nag-signal lights ka, yan, tapos nag-hazard ka. So yan, may may light din siya. Ganda, di ba? So ang isang maganda sa Honda kasi napakaganda, napakadaling pormahan. Ang dami niyan sa online. Check lang kayo kung anong concept nyo sa online para malaman nyo kung anong forma. May direksyon yung forma nyo. Tapos ito may mga naka-hydro dip. Sir, sorry, maambon. Ito, oh. Pati sa pintuan. Yung sa lock. Kasi muken. Yan, tapos naka-hydro dip si sir. Yung sa may tweeters. Tapos sa door handles. Ganda. Parang kala mo naka-type R ka sa loob. Kasi type R mga ganyan din Carbon. Pati ito, ayan So yung mga malilikot pa dyan, yung mga hindi pa nananahimik sa stock, madami kayong makakuha ng idea dito. And to pair. Ito nga pagpasok ko kanina parang ako nalito Sabi ko, ano to? Bakit parang stick? Parang kala mo manual. Yeah. And then Hydro dip din sir, no? Yan, pati ito. Sobrang ganda. Wala pang yun sa panel kasi on order pa lang. So yan yung brand ng Yeah, DDPi Z50, I think yung pinaka-latest niya. Ano yan sir? Hanggang 5K? 8K na? 4K? I think yung pinaka-highest resolution niya, tapos connected siya sa phone, pwede mo siyang ma-view anytime. Okay, so madali mo rin siyang
Hindi mo ilipat. hindi, from the files, downloadable siya diretso sa phone mo. Hindi mo na kailangan kunin yung SD card. So para meron siyang sir, meron siyang tinatawag na application sa phone na pwede mo siyang i-connect. If you see dito, I think dito siya. You know? Although, ayan, hindi pa. Real time. So yung maganda pang sinasabi ni sir dito, itong brand na to, within 24 hours kahit di mo ginagamit yung kotse, kumbaga yung 24 hours na yun sir, yun yung battery life. So mamamonitor kasi harap likod yan dalawa yung camera niyan, harap likod. So mamamonitor pag may humalik dun sa kotse nyo, malalaman nyo kung anong kotse yan or kung may nang trip man. Sir, question lang din, iba yung mo yun naka-ceramic tint ka pala. BF Stone. Nagpa-install ako ng BF Stone. So kita mo, super dark siya sa labas. Pero so, yung dito sir, ang ko dito, sa dealer na pinagkuhanan mo, free ba yan or naka 3M sila? Hindi. Nung kinuha ko sa dealer, walang tint. Okay. Hindi ko nilagay yung free nilang tint. Tapos ako na lang nagpalagay. Madalas kong kliyente, ang dami nyo mapapanood dun sa mga ko na minsan nagpapakabit sila pero since lalo na yung mga client ko, shoutout sa mga client ko sa Cainta, yung nagpa-ceramic sila tapos binudol sila ng ceramic na uy magpa-ceramic ka na rin ng tint kasi pansin nyo nga yung mga standard tints kasi ang didilim kahit medium tint lang yan. Ito super dark to, tapos super dark yung likod, tapos to light lang. Tapos ang isa pang maganda kasi sa ceramic tint, sa heat rejection, UV rejection, mataas siya compare sa mga 3M tint na dark or mga regular tint lang na black. So yung mga black na yon, more or less tansya ko lang to, mga 63-65% yung mga heat rejection niya. Ito 97. So imagine niyo, maganda siya yung quality. Ganda quality niyan. So yung sa tint lang talaga ng 3M na original, ang maganda lang doon kasi kahit lumumuha kotse mo, yun pa rin tint mo, itim pa rin. Yun nga lang, madalas na lalo na pag mahihina yung mata, nahihirapan sila pag yung mga original tint lang ng 3M tint. So yun, kasi ang mahal ng ceramic tint sir ng 3M. Umabot last time may nag-quote ako sa, but this was BF sa Balintawa. I think it was around 18,000. Gitna to may mas higher end pa dito. Pero this was 18. Pero imagine mo sir, 27,000, hindi may pang spoiler ka na. Maganda naman. I think mas maganda if you're planning to install na yung mga aftermarket na tint, yung hindi libre sa kasa. Okay. Huwag yun na ipakabit kasi pag kinabit nyo tapos tatanggalin din, mas matrabaho. Yes. Mas matrabaho. Matrabaho siya, dagdag bayad din kasi babayaran mo din yung pagtuklap niyan. Pag tumagal yan, tagal nyo na, yung waiting time nyo pa lang para pabaklas yan. Kaya it's best kung you're planning to install na ibang tint na talaga. Huwag yun ang pakabit yung sa kasa. Para it saves you time, tapos at least wala pang smudge. Tapos isa pang doon, kasi baka mamaya sabihin niya, pag di ka nagpakabit ng tint, bibigyan ka ng another discount. Actually, walang discount yun. Free lang kasi yun. Yeah, you take kasama lang yun. Walang ibang pwede. So isa kong advice dyan, since meron kang free tint doon, kung may friend ka na medyo naluluma na yung tint niya, kunin mo yung tint na yun, bigay mo na lang sa kanya. Kasi pwede ipa-roll yun Tapos ibigay mo yan sa friend mo, or baka may isa ka pang kotse na medyo luma na or hindi branded. Kasi yung mga nasa dealer, more or less, all 3M yan, bigay mo na dun sa or palagay mo na. So ito pang isa ko napansin, sobrang ganda kasi, yung stock lang kasi ng Honda City, lalo na with
Honda Sensing. Ang ganda kasi ng steering wheel niya. Pansinin niyo to, mas lalo nang gumanda. Para kala yung sports car na talagang yung chunky, may manibelang manipis eh. Oo. Ito, may ibang brand ng kotse na parang lipis ng manipis, parang may iba naman sobrang kapal. So, kaya hindi ka rin naglagay dito, sir. Kasi minsan, pag nilagyan mo to, nasisira din yun. May kasi, material na dumidikit dito. Yun, dumidikit. Plus, yung umi-slide, the more na umi-slide dyan, kala mo nako-cover mo, napoprotektahan mo yung steering wheel mo. Hindi. Nagkakaroon yung pagbaklas mo, wala na, sira na, moisture nandyan. So, ito, maganda dito, hindi buo siya. Tapos ang sarap hawakan nito, ang kapit sa kamay. Tapos yung mga hydro dip na nilagay ni Sir Rick, sobrang ganda. Pero ang ganda, sir, ha? Kaya ang pagbukas ko kanina dun sa... Ayun, wala pa yung sa door. Dito daw, yan. Full order, tsaka to, full set yan. Ganda, no? Kasi pero dito wala... strike ka din ng balance na hindi sobrang dami. Oo. Kasi magiging OA. Magiging OA naman yun nga. The more na sobrang... Ang dami kasi pwede mong ipakabit eh. Wag naman yung lahat na papakabitan mo. Maganda yung kung anong maganda lang sa kotse. Yung hindi masyadong OA. Kasi dito, actually ang Honda City naman, wala ka naman na masyadong dadagdagan unlike mga dating old models na papapalit ka pa nito. Dito pa lang ang daming pindutan, ang sarap na tingnan. Tapos may monitor, parang may information pa yung ano nyo. Even yung adaptive cruise like pinakamaganda on the Sensing. Yun yung pinaka-usable siya na talagang pag like long drive sa highway, yung driver fatigue, talagang nalilesen siya. Yun. So, ang galing ng technology. Yun na, experience ni Sir regarding sa Honda Sensing. Yung adaptive cruise control kasi as in, wala ka nang masyadong gagawin kundi hawakan mo lang yung steering wheel mo eh. Mag-focus ka lang dun sa pagdadrive mo eh. Kasi ang ano mo dyan, lalo na kung naglo-long drive kayo, diba? May maintain ka lang na, for example, kung medyo mabait ka, maintain ka ng 100 km/h, diba? Stuck ka lang dun, bumagal yun sa harapan mo, automatic yan. Pero syempre, pag naka-Honda Sensing kayo, meron nga may mga blind spot yan. Hindi naman siya yung autopilot na papabayaan mo na yung kotse. So dapat focus ka pa rin. So nilalas niya lang yung effort mo. Tama. Di ba? More on comfort. So may mga naging experience ka ba, sir, sa collision mitigation braking system na gamit mo na? Meron. Anong naging kwento nun, sir? Well, di ba, hindi maiwasan minsan kakat ka bigla. Okay. Magpa-flash agad yung screen na show na brake or something like that. Iyon, so may lumalabas. Magaling. Actually, it keeps you alert. Yung mga ibang ADAS, sabi, it makes the driver stupid. Pero actually, hindi. It adds to your driver attention, tsaka yung focus mo sa road. Which is maganda. Actually, siya. Yun nga, siya. Maganda yung sinabi mo, sir. Hindi siya ganun ka-intrusive. May mga ADAS daw na intrusive. Pero this one is, it adds more actually to yung alertness mo tsaka yung ganda na sinabi ni sir kasi minsan may mga driver, minsan lalo na may mga mga from BRVS and VX, minsan kasi may sinasabi yung Honda Sensing kasi tanga lang yan eh. Lalo na yung mga hindi marunong mag-drive, dun lang sa kanila yun. Kasi ako naman nandun na tayo, tiwala tayo dun sa pag-drive natin. Kumbaga parang insurance yan, na parang siya yung magko-cover, lalo na for example hindi naman all of time na parang laging nakafocus ka sa pag-drive, minsan madidistract ka din. Yung Honda Sensing yung magko-cover yung time na yun. So hindi siya yung tama yung sinasabi ni sir, yung alert din, lagi kang nakafocus. Yung imagine mo pag kinat ka, baka paano kung habang naglilipat ka ng station nun, tapos kinat ka, hindi mo na mapapansin yun. Tsaka you have to experience it for yourself para talagang it will make you a convert, pagka minsan medyo doubtful ka na, talaga bang helpful yan, pero once you experience it, okay siya. Kasi meron na akong kliyente, sir, na experience na lagi ko itong kinukwento sa mga clients, lalo na pag nag-agree ng Honda Sensing. Yung client ko na to is online siya, tapos
panggabi siya yung trabaho niya. Tapos may kailangan siyang sunduin ng umaga. Siyempre, tao lang tayo, hindi tayo robot. Inantok. So, inantok siya along Imelda. Nag-drive siya, naka-Honda City yun. Tapos, bigla may nag-U-turn ng motor. Yun. Nag-U-turn yung motor. Will activate. Medyo parang antok-antok siya. Huminto mag-isa yung kotse. So, nasagip siya nung yung collision mitigation braking system. Hindi lang yun eh. Ang dami pa. For example, ako guilty ako na minsan yun kasi, meron tayong tinatawag na lead departure. Tumutunog yun. Yeah. Yun the experience ko din. So, every time na sabihin na natin may ginagawa ka dito sa loob, hindi ka nagka-text, may iba ka lang ginagawa. Pag nag-move na yun sa harapan nyo, tutunog yan. Makalagay dyan na nag-move na yun sa harapan yung vehicle. So, madami pa. Even yung lane keep assist. So, magbabibrate yung steering. It will not turn you na ibalik ka sa lane mo, pero magbabibrate siya. So, kukunin niya pa rin talaga yung attention mo. Yeah, nakalagay lane departure detected. Yes. Something like that. Kasi may client, isa pa yun, sir, may client ako, may gano'n, may client ako nakakatawa din. Taga Norte. So, trinay niya lang kung legit ba yung mga lane keeping assist. So, binitawan niya. Naka-adaptive cruise control siya. Binitawan niya. Kasi mga ilang seconds kasi yan, pag naramdaman ng kotse na walang tension dito sa steering wheel, magbabibrate yan. Mag-warning siya na hawakan mo. Kasi nga, trinay nila. Parang, tingnan nga natin kung susunod talaga na sunod. Susunod talaga yan. Yung nga na nakakatakot dun, pag ginawa mo yung parang autopilots na wala yung linya, maliligaw yung ano nyo. Tsaka isa pa dyan during ang daming kliyente, during summer, sobrang init, ito nag-overheat siya, itong pinaka-sensor niya, which is security, parang protection niya sa mismong board dito para hindi mag-overheat. Nagsha-shutdown yan. So, yun nga yung lagi kong sinasabi na huwag kayong mag-rely lang dito sa Honda Sensing. Kasi dapat, di ba, sa LTO sinasabi, yung focus mo, 100% dapat na sa road. Hindi mo iaasa sa lahat ng mga So, tsaka may limitation din siya. Like pag sobrang lakas ng ulan, okay, mag-ano yung sa dash, sabihin niya, sensing may not, all features on the sensing may not work properly. Sinasabi naman niya. Tapos, like, pag fog din, fog or usok, yun nga lagi kong sobrang ulan, usok, ulan. Di ba nga minsan may mga driver na sa sobrang, lalo na sa mga expressway, sobrang lakas ang ulan, ang sign na nahihirapan sila tumingin na mali din na ginagawa nila, nag-hazard. Diba? Ibig sabihin nun, yung mata nga ng tao na, diba, sobrang perfect niyan, or kung di man tumba sa 2020 or hindi, diba, compare sa Honda Sensing na limited lang yung information yan, na ikaw nga nalalabuan, what more yung Honda Sensing, yun nga, every time na malakas ang ulan, mausok, mag-off yan lahat. So, i-remind kayo dito ng Honda Sensing. So, ito sir, ano bang mga sa hatchback, maliban dun sa design dito, ano pa mga nagustuhan mo dito? Well, ako kasi I've always been a Honda fan, so I think this is my fourth Honda ko na. Okay, ano bang mga dati niyo sir? So I had nag-FD ako, Civic FD. Tapos nag-Jazz GE ako, nag-GK ako, okay, tapos nag-CRB ako, tapos pang fifth na pala to. So pang fifth na to. Pang fifth Honda. So makikita niyo dito. Iba yung Honda. From Honda Civic na nag-sedan si sir, nag-Honda Jazz siya. Lahat ng parang mukhang hatchback ng Honda, binalikan niya. Kahit yung CRV kasi kamukha din eh. Hawig din ng elevated lang siya. Oo. Yun lang, pero space-wise, features-wise, diba? Yung feature kasi nun parang kamukha din ng mga hatchback, mas pinalaki siya eh. Mas pinabusog mo siya eh. Kumbaga, pwedeng, sa totoo lang, pwedeng pumili sa ng Honda Civic. Ano pa ba? HRV. Sedan na City, which is wala naman kasi ding stock ngayon. Pero sakto, pagdating kasi ni sir dito, kakalabas lang nitong hatchback. So, kahit ako, actually sir, kahit ako
ano talaga ako, hatch lover talaga ako. Kasi nga, laking bagay nung... Sa likod, Yung likod na yan, di ba? Yung akala mo natutupi, maliit, pero Kasi spacious nga, siya. dati nga sir, yung mga seats wala pang mga tall, mga ULTR yung Honda Jazz dati, napakaganda. What more ito? Tapos tingnan nyo, imagine niyo yan, yung ilalim mo. Ganda, ganda. Ano, sa laki ng space talaga. Kala nyo yung Honda City na hatch, napakaliit. Pag pumasok kayo sa loob, kala nyo magic. Maluwag siya. Pagdating nyo sa loob, taga Norte din. Ay hindi, taga Bicol naman. Sabi ko, sir, bakit hindi mo bigyan ng chance yung Honda City na hatch? Kasi gusto nyo magsalan. Pagpasok niya, parang same lang pala, no? Tapos ngayon, ang kinagandahan dyan, kasi hindi naman most of the time, hindi kayo nakasakay dito. Yung likod na yan, mafa-fold mo yan, pwede mong madagdag. Yeah. Tsaka comparable siya sa HRV. Okay. Actually, parang parehong-pareho lang siya. Ang difference ng HRV, yung ground clearance. Pero Yun. when it comes to like yung drag, mas matulin to. Kasi mas okay. yung lower center of gravity mo siya. Hindi, totoo. Yeah. Kasi ang Honda, malakas talaga yung torque. Ang hatak talaga. Kasi syempre, SUV yun eh. Kailangan yun. Minsan may mga nagla-light trail lang ganyan eh. Pero I think this is ito na yung middle ground ng lahat ng Honda cars. Features wise, tsaka value for money. Hatch pa rin. Tsaka hindi, sa totoo lang Hands down, yung hatch na to hindi yan basta-basta parang kala mo affordable, 1.2 na lang. 1.2 na rin to Yeah, but for the money you pay, well worth naman lahat. Okay. So, wala akong complaints so far. Okay. So, satisfied naman. lahat. In all aspects. Kung features Satisfied si sir sa lahat ng aspects. Pero gusto niya, ang pinaka-gusto niya lang is i-upgrade yung mga pwedeng i-upgrade dito. kasi di ba, ang sarap hatch, sabi ko nga lagi, yung hatch na to, ang sarap pormahan. Sarap pormahan ng hatch. Kasi kahit yung mga Honda Jazz dati, alam niyo yung mga nanonood dyan na nag-Honda Jazz dati. Ganda, ang daling forman eh. Sobrang pogi ng Honda Jazz. Hanggang ngayon, kahit yung mga GE na yan, sir, ang pogi pa din eh. It never goes out of style. Oo. Sir, pagdating sa performance ng engine, okay ka naman, napakalakas, yeah, maganda. I mean, I drove similar 1.5 na sedans ng ibang brands. Sige sir, pwede nating banggitin. Anong Vios na 1.5, okay. Pinaka-close niya yan kasi Honda City. I'd say, hindi naman night and day, pero iba eh. Iba yung So yung mga nanonood dyan na hindi pa nila alam yung about sa performance kasi yung Vios kasi mas mababa yung PS niya compare sa Honda City. This is 121, di ba? I mean, Vios is 106. Imagine niyo na. So hindi porket same kayong 1.5, same lang yung performance. Tsaka i-search nyo din pagdating sa CVT transmission na number 1 si Honda pagdating sa CVT sa tibay, performance, number 1 yan si Honda kasi way back yung IDSI pa ng Honda Jazz, Honda City, may CVT na nun. So in-improve nila yan, nagbalik ng 5-speed, tapos binalik na nila tong CVT from 2014 na Honda City until now, CVT na. So yung mga nag-iisip dyan kung nagkakaroon ba ng mga problema sa Honda City CVT transmission, never ako nagkaroon ng kliyente na nagkaroon ng problema. Actually may tropa ako sir, tip ko lang sa'yo, kung alam mong medyo lalo nung tag-ulan umulan yung itong nakaraan, di ba? Last week may tropa naman ako na 2019 model. So shoutout sa'yo Gerard. Nangyari sir, sinundan niya lahat. Bahana, sinundan niya pa. So nangyari, nasira transmission niya. Kasi may breather yung CVT. Nakahigop ngayon ng tubig. Oh, okay. So pinaka malala niyan, pag kayo na ito ko lang pagka nadaan kayo sa baha, huwag niyo na munang gamitin, ipa-drain niyo na agad. Kasi siya nagamit niya from Lukban, bumalik pa siya dito sa Cainta, umingay. Oh wow. Umingay yung CVT niya, nag-drag. Matibay siya, pero number 1 kahit anong klaseng kotse yan, number 1 kalaban ng kotse is tubig. So i-drain niyo siya. Pag drainin niyo siya hindi lang isang beses,
Kasi yung unang drain mo na yan, kala mo malinaw. Lalo na sir, ito wala kasi parang dipstick eh. Yung mga CVT. So ang ginagawa niyan sir, yung oil pan binabaklas ng mga tropa natin sa service. So pag hindi kayo sure, pwede mo siyang idaan, bagalan mo lang, make sure na siguro below half siya ng gulong. Kasi yun nga yung splash yung nakadali sa kanya yung splash galing sa gulong tsaka sa pasalubong. Hindi naman ganoon kataas, pero yung splash kasi pumatong dun sa ibabaw ng CVT ng transmission niya, nakahigop, kulay gatas yung ano niya. That is good to know, no? Alam niyo, tsaka I think yung yung tuning niya ng CVT, balanse siya eh, balanse. Oo. Hindi mo na may mga CVT kasi na marinig mo yung yung parang nalulunod. Okay. Ito smooth talaga. I mean, parang tuloy-tuloy lang talaga na smooth yung transition niya. Wala siyang, 'di ba? Ang hirap mas ang rubber band effect natin. Oo, but this one very rare. Maganda yung tuning niya. Okay, kasi nakapag-drive si sir ng ako nakapag-drive na ako pero long time ago yung sa mga CVT ng Vios. Si sir nakapag-try niya kasi yung CVT na rin naman na yung Vios eh. So mararamdaman nyo kasi hindi sila pwedeng pare-pareho ng design. Hindi mo pwedeng kopyahin. Kahit kunwari itong Honda yung iVTEC na yan, hindi pwedeng kopyahin ng iba yan. Dapat kanya-kanya sila ng design. So, iba-iba din sila ng performance. Hindi porket CVT din, same sila ng ganito, ganyan. Iba-iba yan. Kumbaga, yung mga nagmomotor dyan, diba? Iba-iba yung mga, iba-iba yung mga gamit. Iba-iba yung mga design ng mga pulley. So, ito pulley. So, yun, basta ako, sabi ko lang, ingatan nyo yung CVT na yan. Sa mga tubig na yan, pagpapalit-palit ng, dapat, yung pag-maintain nyo, yung oil nyo, laging i-maintain nyo kasi magkano ang CVT transmission sa dealer 300,000. Wow, napakasakit niyan. So pero ito good news, meron siya nabibili sa mga ibang sa mga Banawi. Hindi imposible, 'di ba? May mas mura pero sakit sa ulo. Imaginein mo 'yun, no? Yung biyahe lang siya, pinabayaan niya. So mandang huli binenta niya. Sakit, no? Sa buy and sell na papagawa na lang daw. So ngayon sa mga nagbibili dyan ng second hand, ingat-ingat kayo, madami mga nabaha ngayon. So yun, okay tayo. CVT paddle shifter, nagamit mo na yan, malamang sir, maganda naman yung paddle shifter na yan. Honda Sensing. Sir, itong itong multimedia natin, napakaganda mo yan. Oh yeah, I mean yung wireless CarPlay. Okay. One of the best. Wala ka ng nasa phone mo na mirroring everything. Oo. Lahat accessible from here. Lahat ng features na gusto mo gamitin, Waze, phone notifications, hindi mo na kailangan tumingin sa phone mo kasi magpa-pop up siya. So, nandyan na lahat. So, hindi mo na kailangan gamitin, diba? Tsaka hindi naman advisable talagang gumamit ng cellphone habang nagde-drive kayo. Pero ang maganda lang dyan, for example, ako, isa na rin ako dito sa, sabihin na natin, yung mga naglalagay ng mga bracket ng mga cellphone dyan para ito wala na yan, napakalinis na yan, no? Tsaka isa pang maganda dito sa Apple CarPlay and Android Auto na yan. Ayan, if you want Waze, oh, yan, wireless na, di ba? Balik mo nga dun sir sa Spotify mo. Tira niyo yung Spotify, nakakatuwa. Yan. Di ba? Nasa phone mo na kung yung music mo. Medyo ito sir. Pero Tito Music yan eh. So medyo maluma. But anyway. Sir, sound system. Okay. I mean, hindi ka pa na may tweeter na to sa likod. Front dito. Okay, tsaka sa likod. Okay. Sa booper sir, di ka naglagay mga underseat. Satisfied na ako sa sound niya. Actually, maganda kung if you want to install na sa booper. Pwede naman, kaya lang okay ni. Maganda na no? Okay na yung sound. Siguro depende sir sa genre ng tugtog mo. Kung medyo ma-bass yan, pwede ka magpakabit ng mga underseats. Okay. Sige nga. Yan no? Even yung response ng screen, mabilis. Ganda no? Kailangan or gusto mo mag-Waze, diretso ka na, hindi ka mahawak. Yung yung response nung yung screen natin, plus lahat yung sa yung quality. Kasi pag chinek mo yung mga
dati, iba talaga, iba mabagal. Mabagal. Especially like, di ba may mga aftermarket na monitor na dito. Yung iba naghahang. From may nakita kong mga sa tropa ng mga kotse nag-install ng mga aftermarket. Pero this one is okay na. Hindi mo na kailangan to i-modify. Siguro isang reason na lang kung bakit mo i-modify yan or yung mga ibang gusto mag-modify ng ganito. Kasi hindi ka makanood ng Netflix eh. Yung iba kasi gusto manonood ng Netflix. May nagbabypass, di ba? May nagbabypass. Yun nga lang, ano yung ma-void, yung pwede ma-void sa'yo. Sa pansinin mo dito, lahat ng mga pinalitan ni Sir Jan, hindi nakaka-void ng warranty. Actually, yung exhaust niya doon, nila eh. Kasi hindi naman siya nag-full exhaust. Kasi meron akong ninong, nag-full exhaust siya ng Honda Civic niya. Tapos yung tubo, parang hindi tama yung sukat. Okay. Tapos ngayon, meron pag hindi tama yun, amoy sa cabin yun. Plus hindi lang yun. May amoy ng ano yun. Pumalya sir, yung kotse niya. Tapos yung may sensor dyan sa catalytic niya. Parang bumalik yung kuryente. Nasira yung computer box niya. Tsaka mag-error message yun. So, mas maganda ng gumastos kayo kung gusto niyo mag-exhaust sa mga magagaling na yung may pangalan na. Wag yung mga tabi-tabi lang. Hindi ko naman sinisiraan yung mga ibang gumagawa ng mga pipe pero kasi lalo na to napakaselan kasi. So isa pang sinishare ni sir, mga DIY lang yung mga ganyan, no? Ikaw na bahala dyan, kayang-kaya niya na. Online, ang dami-dami niya, no? Okay lang yan. Okay naman siya so far. Oo, kasi hindi katulad dati, di ba? Walang Shopee, walang Lazada. Ngayon, madali ka ng mga kahit, hindi ko naman sinisiraan yung mga dealer, di ba? Pero, makakabili ka niya na mas mura pa sa Yun nga lang, titignan mo mabuti ha. Kasi baka mamaya, maling model yung malagay mo. So yung isa lang palang pinalitan dito ni Sir is yung sa ilaw. Meron siyang kilala nyo na dito sa Marikina. Oo. Na napakagaling, di basta-basta. So yun sa mga electrical, huwag kayong magpapagalaw basta-basta sa mga... huwag kayong punta sa mga no-name tsaka yung minsan pagpapracticean yung auto mo. Oo. Pag nasira. Kasi meron nga nun nasunog dati na Honda Jazz. Parang may clip lang yata na pinangduktong eh. So yun, nasunog yung kotse. So, ingatan nyo kasi yung electrical na yan, basta-basta nakakasunog ng kotse yan. So, hindi ka basta dapat... Busina sir, pinalitan mo na? Oo. Palitan na si sir. PIAA Super Base Sports ba yun? Buo siya. Pang daw yan, Mercedes, BMW. Okay Sir, pwede ka bang i-drive? Go. Try natin try natin. Sa ating home base. Pakinggan natin yung Sir, sa performance, nagkaroon ba ng difference sa performance yung yung sa Tambucho? I don't know kung siya, kung psychological ba or parang meron. At least for me mas na-enjoy ko yung niya, yung pool niya. So meron siyang meron talaga. Like now, when we drive back, open space naman siya. So minsan kasi ang hirap din sabihin pag may nagbago or wala kasi lalo na maganda kasi from stock naramdaman mo yung performance tapos pero I felt na may konting parang gano'n, diba? Saan pa mo na-drive nito? Parang sir parang sarap na may tunog talaga. Na mo, di ba? Na feel mo, di ba? Parang may iba nga. May parang, I don't know, 1 or 2 HP or iba. Even yung arangkada. Di ba? Tsaka mas ma-enjoy mo pa may tunog talaga. Hindi kasi maganda maganda naman talaga hatak ng Honda City. Tapos nilagyan mo pa ng tunog. Nakakatuwa.
Hindi akong gagayain hindi ako naka-seatbelt, pero nandito lang kami sa loob ng Sierra Valley yan. Tama. Suspension sir, wala ka namang Wala, ang ganda. Iba pa rin yung comfort ng kotse eh. Diba? Oo, kasi si sir galing pick up si sir eh. Matagtag. Kahit i-modify mo yung, kahit magpalit ka ng suspension ng SUV or pickup, iba pa rin yung kotse. Oo. Iba pa rin, diba? Malayo pa din. Comfort-wise, yeah. Kasi may mga tropa ako na naka iba-iba ng SUV. Ang mamahal pa ng mga mods niya. Actually, pero ganun matagtag pa rin eh, matagtag. Yung tipong pagka nalubak ka, parang kulang na lang magpalit kayo ng upuan ng passenger mo. Yung mga... Actually, na-realize ko din yan eh. Wala sa mahal ng kotse. Pag yung nakita mo yung parang swak lang sa value for money, hindi mo kailangan yung mga high-end na kung may budget ka. Oo, wag na to. If you're somebody na after for value for money, hindi mo na kailangan mag-research ng masyadong pag nakita mo na yung gusto mo, yun na yun. By heart, di ba? Oo. Para din siyang pag na-feel mo na, uy, match to. Pag-isipan niyo mabuti. Gusto ko na itong otong to, yun na yun. Pag-isipan niyo mabuti, hindi basta-bastang bili lang, banat lang ng banat. Yeah. Para kayo naghahanap ng aasawahin niyo. Hindi mo tsaka pwede. syempre, baby mo rin to eh. Oo. Diba? Yung kotse mo, baby mo yun eh. So, sabi ko kasi niya sir, yung tropa ko na nabaha yung kotse niya, Honda City yun, di ba? 2019. Alam niyo kung ano binili? City pa din. Oo, kasi makikita mo naman. Kasi natuwa na siya doon. Sabi niya, nangihinayang siya. Sabi niya, dahil lang doon sa ikot niya na yun na dahil lang doon nadali yung transmission. Wala naman tayo magagawa. Nandun na yun. Ang ganda. Ito yung condo. Ito sir. Kinakabahan si Sir Rick sa pag iba yung nagdadrive ng kotse mo, kakabahan ka. Tsaka pag nagpapahiram kayo ng kotse, dapat yung marunong talaga. Mamaya, di ba, mahirap na. Pahiram-hiram ng... Kasi maling ikot mo lang dyan minsan. Tama na yung sumo. Tsaka yung kotse parang yung toothbrush yan eh. Oo. Mapagamit siya. Pero personal siya. I mean, for me yung kotse, personal din yan eh. Parang personal stuff mo din yan. Alagaan mo, papamper mo, setup mo. Pero iba yung satisfaction na nakukuha mo, di ba? Oo, Ako, I believe na gano'n. Lalo na sir, pagka mga... Imbis na magbisyo ka, dito mo na ipasok. oo, ganun. Well, at least dito satisfied ka, nakikita mo. Yung bisyo pagkatapos mong gawin, tapos na. Wala na, tapos na. At least ito, may natititigan ka, may nahawak-hawakan ka, di ba? Di ba talaga pag car guy? Well, yun talaga. So, iba yung satisfaction pagka Sarap pag may privilege ka talagang mag-setup, no sir? Sarap ng dating... medyo magastos lang, pero yung satisfaction na nakuha mo as I said. Wala ako, pang ano na sir, dad's car na, hindi na ako makapag-setup eh. Family car na, buti ito, yung motor-motor na lang ako.